Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-27 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Ikapitong Bundok mula sa mga saknong 800 at 59 hanggang 911. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Narating ni Don Juan ang ikapitong bundok kung saan mayroong ermitanyo na hanggang baywang ang haba ng balbas. Ang ermitanyo ay nagalit dahil nabulabog ang kanyang katahimikan. Ibinigay ni Don Juan sa ermitanyo ang piraso ng baro na binigay sa kanya ng isang matanda sa kanyang nagdaang paglalakbay. Umiyak ang ermitanyo at tinawag ang Panginoong Hesus. Sinabi ni Don Juan ang kanyang layunin, ngunit hindi alam ng ermitanyo kung saan ang Reino de los Cristales. Siya'y 500 taon nang naninirahan sa bundok, ngunit hindi rin niya alam kung saan matatagpuan ang nasabing kaharian. Para tulungan si Don Juan, pinatunog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan na nagsisilbing pantawag sa mga hayop sa Armenia. Sa kabila ng maraming hayop na dumating, wala ni isa man sa kanila ang may alam kung saan matatagpuan ang kaharian. Upang tulungan pa si Don Juan, ibinigay ng ermitanyo ang kapiraso ng baro kay Don Juan at ipinakiusap sa isang olikornyo na ihatid ang prinsipe sa kapatid nito na isa ring ermitanyo. Dumating si Don Juan sa bahay ng kapatid ng ermitanyo na ang balbas ay sayad na sa lupa. Nagalit ito dahil sa pangahas na dumating. Ibinigay ni Don Juan ang kapiraso ng baro sa pangalawang ermitanyo. Napaiyak ito at tinawag ang Panginoong Diyos. Noon din na nalaman ng ermitanyo ang pakay ni Don Juan. Gayunpaman, kahit na sa loob ng 800 taon na pamumuhay nito sa bundok, hindi pa rin alam ng ikalawang ermitanyo ang tungkol sa Reino de los Cristales. Pinatugtog ng pangalawang ermitanyo ang kampana sa kanyang pintuan at dumating ang napakaraming uri ng ibon na nagsihanay ayon sa kanilang laki. Ngunit wala rin sa kanila ang may alam tungkol sa lokasyon ng hinahanap na kaharian. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Narating ni Don Juan ang ikapitong bundok at nabulabog ang katahimikan ng ermitanyo. Ibinigay ni Don Juan ang piraso ng baro mula sa isang matanda, dahilan upang umiyak ang ermitanyo at tawagin ang Panginoong Hesus. Pinatunog ng ermitanyo ang kampana upang tawagin ang mga hayop sa Armenia, ngunit wala sa kanila ang may alam tungkol sa Reino de los Cristales. Inihatid ng olikornyo si Don Juan sa pangalawang ermitanyo na may mas mahabang balbas at nagalit sa kanyang pagdating. Tinawag ng pangalawang ermitanyo ang mga ibon sa pamamagitan ng kampana. Ngunit tulad ng una, wala ring nakakaalam tungkol sa kaharian. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang prinsipe na naghahanap sa Reino de los Cristales. Unang ermitanyo, naninirahan sa ikapitong bundok, 500 taon ng buhay ngunit walang alam tungkol sa Reino de los Cristales. Pangalawang ermitanyo. Mas matandang ermitanyo na 800 taon ang nabubuhay, ngunit katulad ng una, hindi rin niya alam kung saan ang Reino de los Cristales. Olikornyo. Ang hayop na nagdala kay Don Juan sa pangalawang ermitanyo. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay sa ikapitong bundok sa Armenia sa tirahan ng unang ermitanyo at sa kalapit nitong bundok na tirahan naman ng ikalawang ermitanyo. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Inatasan, binigyan ng tungkulin o gawain, nananahan, naninirahan o tumitira, nakabatid, nakaalam. Pangahas, matapang o mapusok, parang malawak na kapatagan o bukirin. Pumiksi, nagpumiglas, salanggapang, walang hiya, hindi tapat, manloloko o hindi mapagkakatiwalaan. Tangan, hawak o dala. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Kahit matagal ka nang naninirahan sa isang lugar o sitwasyon, hindi mo pa rin nalalaman ang lahat ng bagay tulad ng mga ermitanyo na hindi alam ang tungkol sa Reino de los Cristales. Ang pagtutulungan ng iba't ibang nilalang tulad ng mga ermitanyo at hayop ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtulong sa kapwa kahit hindi tiyak ang kalalabasan. Ang tiyaga at determinasyon ni Don Juan sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan
ay nagbibigay ng inspirasyon na huwag sumuko sa harap ng mga hadlang sa buhay. At diyan nagtatapos ang ika-27 kabanata ng Ibong Adarna, ang ika-7 bundok. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood